Morning mga idol. Ngayon meron tayong i-repair na Crown. So Crown XL402. Ang problema nito mga boss ay umiilaw yung kanyang protect. Yan. So di siya namamatay, no. So dalawang problema na ito mga boss. Yung right channel niya, yung channel 2 niya is walang output. So merong DC out. So yung hindi ko alam kung sinong nag-repair ng una nito kasi yung ginawa ng technician, since nakailaw yung dalawang protect na lead na yan. Yan, nakikita nyo, may ilaw yan. Ang ginawa ng tech is kinondim niya yung protect. So nilagay niya lang dito sa subil para may output pa rin siya kahit nakailaw yung protect. So para sa atin, nire-resolve natin yan yung bakit nagpo-protect siya. So may output naman siya mga boss. Yung channel 1 meron siyang out, pero yung channel 2 is wala siyang output, pero at may DC out siya. Pero na solve ko na mga boss, no. Yung problema ng channel to is itong 10K resistor na to. So nag-change value na siya, open na. So kaya mayroon siyang DC out. So pinalitan ko, siya na okay na siya. So yung problema ngayon mga boss is yung ano na lang, yung protect na lang. So kung patugtugin natin to is tumutunog naman to mga boss. So okay na siya. So meron akong naka-ready na dito na mixer, no. Tapos meron tayong play na tayo ng audio. Yan. Yan yung kanyang channel to mga boss, no. So kung nakikita natin dito sa kanyang indicator, yan. So meron na siyang signal. Yan. Channel to yan mga boss. So naka-direct din ako ngayon sa kanyang subil kasi di siya mag-output kung nilagay natin dito sa kanyang out. Ito yung out, yan, dumaan yan ng relay. So wala siyang output. So yung ginawa ng tech dati, yung unang nag-repair nito is yan, kinondim niya yung protect, no? So yan, nilagay niya dyan. So yung channel to, okay na yan. Natin mga boss yan. So channel 2 then tapos channel 1 naman tayo dito. Yan. So bali yung problema na lang natin ngayon mga boss, yung ano na lang, yung protect na lang, no? May ilaw pa rin yung protect niya kahit wala ng DC yung ating amplifier. So goods na yung ating amplifier, no? So naka-direct pa tayo ngayon. So solve natin tong problema ng kanyang protect. Yan. So yun mga boss, no, solve natin yung kanyang protect na problema, no. Since okay naman yung amplifier natin, yung susunod naman natin yung kanyang protect na issue. Kasi umiilaw yung kanyang dalawang lead. Since okay na yung ating amplifier, wala na siyang DC out. Yung check naman natin ngayon yung kanyang circuit sa protect, no? Bakit palagi siyang umiilaw kahit wala ng DC output. So yun mga boss, abang-abang lang at check natin. Yun mga idol, no. So nakuha din natin yung kanyang problema, yung palaging umiilaw yung kanyang indicator ng fault, yung protect kahit wala namang DC out. So may nagbigay sa atin ng tips na yung ganitong amplifier is yung kanyang speaker protect circuit is using comparator. So yan mga boss yung kanyang comparator, no. So may isang components dyan na 10K ito. So nag-open na siya, kaya pinalitan ko na siya ng bago. Then maraming salamat sa iyo, Boss Sherwin, no, yung kaibigan natin doon sa school dati. Kasama ko siya sa working student doon sa CTU. So maraming salamat sa iyo, bro. So nakuha ko din yung kanyang problema. Yan. So testing natin pag nag-on. Yan. So magpo-protect siya. Tapos magte-trigger na yung relay. Yun.
So naka-power pa yan. Ayan. So goods na to mga boss, no? So babalik na natin yung kanyang dating ano talaga, kanyang setup na tong out niya sa padaan natin sa relay. Kasi yung ginawa ng tick dati, kinondim niya, ano niya, nilagay na dito sa subbel para may output pa rin siya kahit nag-umilaw yung protect niya. So although wala naman problema sa circuit doon sa main power niya, main power up niya, is wala naman problema. Yung protect lang talaga. So yun, bali yung problema nito mga boss is the same lang, dalawang 10K. Yan, so nakuha na natin. Yung isa kasi dati, may DC out din siya. Yung 10K rin problema. Tapos dito, 10K din. So yun, goods na. So, testing tayo. Okay mga idol, so tapos na nating ma-repair yung ating crown, no, na XLS 402. So ang problema nito mga boss, recap ko lang, yung isang channel niya is merong DC out, tapos yung fault na indicator, yung protect niya is palaging umiilaw. So solve na natin yan. So testing. Yan. So mamatay na yung kanyang fault. So wala na siyang error. Although mga boss, yung dati dinirect dito sa ano, sa subil niya. Kasi yung problema lang yung kanyang protect na circuit, no. So yung protect niya is comparator po siya. Yan. So open yung kanyang 10K resistor. Pinalitan ko na siya, tapos yung kanyang IC. So okay na. Tapos yung power amp niya talaga na side is wala naman siyang problema, maliban na lang sa isang channel na mayroong DC out. So na okay na din natin yon. Pinalitan din natin ng isang resistor. So yan, so binalik ko na sa dati niyang ano mga boss, dati niyang wirings, no. So nakadaan na yan sa speaker protect. Yan. So test load natin, no. Testing natin. So naka speak on yan. So sound check tayo. Buli lang natin. Play tayo ng audio. Yan mga boss, so goods na yung ating crown, no? Yung channel naman. So yan mga boss, no. So kung may na ano kayo, may na ma-repair kayo ng ganito, tapos yung problema is yung fault, so check nyo lang yung kanyang comparator. Kapag walang problema yung kanyang power amp, no. So yun yung problema nito. So binigyan tayo ng tips ng kapwa nating technician, kaya nakuha agad natin yung kanyang problema. Yan.